David, kung opening prayer. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Pasensya, nagka-problema na yung cellphone ko, kaya medyo na late. Ayan, bago po tayo magsimula sa pag-aaral po natin sa pananalangin, ayan, pangungunahan po tayo ni Dave sa pananalangin. Amen. So, ayan po. Dahil ito yung gabi ng pananalangin po talaga. So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, magandang gabi po kay Kuya Alden. Ayan, kay Nanay Malu. At, ayun, si JV nag-join na rin. So, salamat sa Panginoon kahit nagpe-pray na talaga ako kanina. Yun, naghahang na yung cellphone ko. Sabi ko, Lord, gusto ko matuloy yung prayer meeting. So, salamat sa Panginoon. So, ang pag-aaralan po natin sa gabing ito is matatagpuan sa Colossus chapter 4 verse 2. Ayan. So, kung may mga Bible po kayo, makibukas po tayo sa Colossus chapter 4 verse 2. Ayan. Sabi po dito, Colossus chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, dahil about sa prayer nga po ang topic po natin ngayon, alam naman po natin na isa to sa pinakamahalagang bagay po na dapat gawin at ginagawa po ng isang mga anak ng Diyos, tayo biglang mga lingkod ng Diyos ang pananalangin dahil alam natin na ito yung communication natin sa Panginoon. Tulad nga nung topic namin kagabi sa cell group po namin sa Youth Girls about sa personal prayer, pananalangin pang personal, na tunay na mahalaga kasi isa to sa nakakatulong para mapanatili po natin yung relasyon natin sa Panginoon. At doon sa pag-aaralan po natin yung mga tagubilin nga po, itong Colossus is sinulat po ni Pablo. Ayan, yung sa Colossus chapter po is tagubilin niya to sa mga taga-Colossus. At ito yung naging parang tumaktak sa akin patungkol sa prayer na dapat natin ginagawa talaga. At yun, una nga po sa ating pag-aaralan, ano nga ba yung mga tagubilin patungkol sa pananalangin? Una po is yung dapat maging matyaga. Ayan. Kasi sabi nga na mahirap talaga lalo sa time ngayon na maraming tukso na, maraming nagiging distraction para makapanalangin. Pero pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sa tuwing mananalangin tayo magtiyaga. Yan, katulad nga rin po ng sinabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17. Ayan, na huwag tayong magsawa sa pananalangin. Sabi nga, may mga panahon po talaga na minsan nakakasawa ang pananalangin kung yung espiritu po natin talaga ay hindi handa at mahina. So, dapat paalala sa atin ng verse na ito na pinagtsatsagaan talaga at di dapat pinagsasawaan ng pananalangin. At I pray kung sa mga personal prayer po natin, kung may mga oras tayo ng pananalangin, lagi ko natatandaan kay Pastor na tuwing nagpe-pray, kung ano yung oras na sinasabi natin sa Panginoon. Pag halimbawa sinabi natin sa Panginoon, mag-set ako ng time ng pananalangin ng tuwing 5 a.m., nandun ang Panginoon. At lagi siyang handa na tayo pakinggan doon sa ating panalangin. At pangalawa, ang paalala sa atin ng Panginoon tuwing tayo nananalangin is laging handa. Ayan. Katulad nung time na si Jesus is nagpe-pray sa ilang, kasama niya si John and si Peter nung time na bago siya dakpin. Ang paalala niya sa Matthew chapter 26 verse 41, makibukas tayo kung ayan, basahin natin. Ang paalala ng Panginoon na tayo lagi maging handa. Ayan, sa Matthew chapter 26 verse 41. Sabi dito, paalala ng Panginoong Hesus kala Pedro, sabi niya, verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. So, minsan madalas talaga sa panalangin, nung time na to, nasabi ito ng Panginoong Hesus dahil nadatnan niya na natutulog sila Pedro at pinalalahanan niya
na tayo maging handa at magbantay sa pananalangin upang hindi tayo madaig ng tukso. Ano nga ba yung mga tukso madalas na nagiging reasons para hindi tayo makapanalangin? Una, syempre, TV. Sa mga panahon ngayon, pag walang ginagawa sa quarantine, cellphone. Ayan, yung mga nagiging tukso yan ngayon para hindi ka makapag-pray. Ano pa ba? Sa mga youth ngayon, mostly, games, di ba? Magsa-cellphone. So, at may iba pang bagay, may mga nagiging tukso talaga para hindi tayo makapanalangin. Pero lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na maging handa. Ayan, parang ating espiritu, sabi nga, mahina talaga ang laman. Pero kung tayo lagi nananalangin, nagbababad sa pananalangin, ayan, mapapagtagumpayan natin itong tukso na ito. Gayun din, hindi lang tukso yung kaya natin pagtagumpayan tuwing tayo nananalangin, pati yung ating pagsubok. Ayan, kung tayo may mga suliranin. Matatagpuan ito sa Santiago chapter 5, verse 13. Ayan. Sabi doon, upang mapagtagumpayan ng ang suliranin at pagsubok. Sabi sa Santiago chapter 5, verse 13. Ayan. Ang paalala po dito, sabi Santiago, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. So, sabi doon, kung may suliranin tayo manalangin. Ayan, upang mapagtagumpay natin ang pagsubok. At madalas naman talaga na tuwing tayo sinusubok, especially sa mga anak ng Diyos, pag may mga bigating nararamdaman, ang una talaga natin ginagawa is manalangin at kausapin ng Panginoon at idulog ito sa Kanya. Pero ito din naman ang paalala talaga sa atin ng Panginoon na kung tayo may pagsubok, tayo lumapit sa Kanya. Sabi doon, kung nahihirapan, ayan yung version kasi sa Bible ko, sabi doon sa Santiago chapter 5 verse 13, kung nahihirapan, ang sino man sa inyo manalangin siya. So, kung tayo may mga pagsubok sa oras na ito, kung sa panahon na ito may mga um, dinadala tayong problema, ang paalala sa atin ng Panginoon, tayo manalangin. And para sabi nga rin doon para mapagtagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoon. And last na paalala sa atin na tagubilin tuwing mananalangin is nagpapasalamat. And madalas kasi akala ng iba pag nagpe-pray lang is about lang lagi sa paghingi. Diba? Kaya nga minsan may joke na laging pahingi noon. Nauso na yung salitang pahingi noon kasi madalas akala nila pa nagpe-pray lang sa tao is madalas humihingi sa Panginoon. Pero kasama naman talaga ito tuwing nananalangin tayo ang paghingi. Pero ang tagubilin sa atin ng Panginoon tuwing tayo nananalangin, tayo magpasalamat. Katulad din ng sinabi sa Pilipos chapter 4 verse 6. Ay makibukas po tayo sa Pilipos chapter 4 verse 6 po. Ayan, sabi dito, Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ito is a declaration din every time na nagpe-pray tayo na papuri natin sa Panginoon at pasasalamat na kahit minsan hindi pa natin natatanggap, yung assurance and faith natin na ibibigay sa atin to ng Panginoon. And I pray na every time na nananalangin tayo, isa sa hindi dapat nawawala is yung nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Meron man natanggap mo na or hindi mo pa natatanggap or matatanggap mo is ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sabi naman dun is, ang paalala sa atin ng Lord, huwag mabalisa. Kasi tumutugon siya sa panalangin ng mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. At isa din sa mga lagi kong natatandaan, every time na nagpe-pray ako, yung napakahalaga din ng pagtitiwala sa Panginoon. Yung sinabi rin din sa Matthew 21:22, at anumang hingin niyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Kaya, mga kapatid, paalala sa atin sa gabing nito na wag nating pagsawaan ng pananalangin, kundi pagtiyagaan, at tayo laging maging handa para tayo upang mapagtagumpayan natin ang anumang tukso at suliranin sa ating buhay. At huli, at paalala sa ating lahat,
ay tayo lagi magpasalamat tuwing nananalangin tayo. Huwag mawala yung pasasalamat sa Panginoon. At ano man yung mga kahilingan natin sa gabing ito or sa mga sasabihin natin, prayer request natin sa gabing ito. Ayan, let us declare na yung assurance na tutugon ng Panginoon basta may pananalig tayo. So, yun po. Salamat.